Ang rekomendasyon po ng Committee on Justice ay sa level lamang po nila, yung findings po nila sa committee level. After po nun, i-endorse na po ito sa plenary. Ito na yung hindi lang 55 na mga miyembro ng Justice Committee, kundi yung as a whole na po sa buong House of Representatives mula Batanes hanggang Hulo, lahat po ng mga legislative district representatives at mga party list representatives na inihalal po na representante o mga kinatawan po ng Pilipino, sila po yung magre-review at ipapolish pa po nila, or baka may mga gusto pang magtanong, mag-usisa dun sa report, sila po ang ultimate na magbobotohan. Kailangan po nilang maka-achieve ng at least, ibig sabihin, hindi po bababa sa 1/3 ng buong komposisyon. Kung ang nare-report po sa mga pahayagan ay 106, dapat po ma-meet po nila yon, hindi mas mababa sa 106 para matransmit at umandar yung trial sa Senado. That is right, 106 muna bago officially na i-transmit ng Secretariat yan paakyat ng Senate acting as an impeachment court. At pag na-i-transmit na po ng Senado, hindi na po legislative body ang Senate at that time. Ito na po ay nagpalit ng kaanyuan, or iba na po, nag-transform na po siya. Isa na po siyang impeachment court. May sarili po silang mga rules and protocols at iba na po ang laban doon. Obligasyon naman po ng House of Representatives na magpadala ng kanyang delegasyon ng mga prosecutors, public prosecutors, or pwede din siyang mag-engage ng mga expert na tagalabas, private prosecutors, para patunayan yung mga ibinibintang. Pero ang parang so I heard, parang next week pa yata sila magvo-vote. May mga nagpapalutang ng mga bali-balita na nagpapakiramdaman pa muna itong mga representatives. Meron yung mga pinapakiramdaman nila kung marirelease yung project. Mga ganong konsiderasyon, labas na po tayo doon. Ang mahalaga, nagampanan na po ng Justice Committee ang kanilang obligasyon. Findings nila nandun, yung mga basihan nila, ipapa-approve na lang po yan sa plenaryo to reach at least 1/3. May mga ganong pangsasaywar nila, yung mga parinig nilang ganyan, ireklamo nila yan sa tamang proseso. But as far as we're concerned, everything ng mga proyekto na yan, aandar yan kasi naka-budget po yan, may allocation po yan. At kung speculation ang titignan natin, meron na pong 55, meron din mga nagpo-float na balita na yung iba parang natatakot pa, kinakabahan pa, or nagsisipag-withdraw ng kanilang support. Magkakaalaman na lang po yan sa May 11. Kayo din po na mga aktibo sa inyong lipunan, community, ipaabot nyo po sa inyong mga kongresista, mga representatives na ito yung pulso ng barangay ninyo, ng munisipyo ninyo, and more than that, magbase sila sa findings at sa datos na sinummarize ng Justice Committee, kasi hindi naman chismis at hindi naman imbe-imbento yung report na ginawa nila. Kaya may opportunity pa lahat ng mga kongresista na hindi kasali doon sa Justice Committee na busisiin o kaya questionin pa yung mga kaduda-duda doon sa report. Whether rightly or wrongly sa strategy ng Vice President, inihayag niya yon, pero sugal yun, no? Dahil doon mas lilitaw yung tunay na political colors ng mga boboto ng pabor sa kanya. Kasi kung datos ng pag-uusapan naman natin, hinog na hinog talaga sa impeachment ito. Nalagpas na nga niya yung probable cause dahil may mga hindi maipaliwanag doon sa SALN na hindi na ideklara. Meron din namang batas na nagmamandato na dapat idinideklara mo siya. Again, meron din yung mga allegations ng pagbabanta niya na sa findings or assessment ng kinaukulan, may crime sa ating batas. Yung mga ganong considerations po, dapat sana ganun yung tignan. Mag-magnify tayo dun sa nakalatag na katotohanan or facts, ebidensya at sa batas, at hindi dun sa mga plano nila for some other reason sa paparating na 2028. So I heard sa mga press release ni Senate President Tito Soto na magpapakandak pa siya ng pre-trial. Ito yung hindi pa siya labasan ng ebidensya, pero naglilista tayo dito na ito yung mga ibinibintang, ito yung mga facts na paglalabanan natin, ito yung papatunayan ng kabila, ito rin yung ide-deny ng kabila, at ito yung line up ng mga ipepresenta
ipapakitang ebidensya para ma-streamline kung ano yung importante at hindi. And we expect for sure na may 9 dyan na senators na closely allies ni VP Sara. Haharangin daw po nila na pakinggan ko po sa pahayag po ng isang senador na uupong hukom or senator judge na talaga daw pong haharangin nila sa stage 1 pa lang. So kung jurisdiction ang labanan, baka magtagal yan. Mahirap sabihin na for X period only kasi ang dami pwede mangyari. Paano kung may ibaba pa ang Korte Suprema na mga TRO, mga desisyon na yan. So ito po yung kapanapanabik na sandali sa ating national government landscape. Pero at the same time, ang nakakatakot dito, baka maapektuhan kasi yung legislative agenda ng Senado dahil ginajuggle na nila, hindi lang sila legislative body, impeachment court na rin sila. At